Mga kababayan nating mga lolo at lola, mga kapatid kong seniors na 60 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil maraming kumakalat na balita tungkol sa isang mataas na buwanang pensyon na 12,500 piso na raw ay ibibigay sa Disyembre 7, 2025. Pero sandali lang, bago kayo mag-expect o bago pa kayo pumunta sa DSWD office o sa SSS, kailangan nating pag-usapan ang totoo. Ang totoo, mga kaibigan, walang opisyal na programa ng gobyerno na nag-aalok ng 12,500 piso monthly social pension sa lahat ng seniors sa PETSA na yan. Alam kong nakakasakit marinig ito, lalo na kung umaasa na kayo at nagplano na kung paano gagamitin ang pera, pero mas mahalaga na malaman natin ang katotohanan kaysa umasa sa maling impormasyon. Ang nangyayari kasi, maraming fake news at misleading posts sa social media na nagpapahirap sa ating mga seniors na malaman kung ano talaga ang available na benefits. And dahil dyan, marami sa atin ang napupunta sa mga opisina, nag-aaksaya ng oras at pamasahe, tapos wala naman palang ganyang programa. Kaya naman sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong mga pension programs na totoo, magkano ang makukuha ninyo, sino ang eligible, at paano ninyo ito makukuha ng tama at walang sayang. Dahil deserve ninyo ang totoong tulong mula sa gobyerno, hindi yung fake promises na nakakadismaya. Kaya mga kaibigan, manatili kayo dyan at samahan ninyo ako habang tinutuklas natin ang katotohanan tungkol sa mga available na pension programs ngayong 2025. Hindi ito yung 12,500 piso na sinasabi nila, pero mayroon pa rin tayong maaasahang tulong mula sa gobyerno na maaaring mas malaki pa sa ine-expect ninyo kung pinagsama-sama. Tutulungan ko kayong maunawaan kung paano makakakuha ng maximum benefits at paano mag-navigate sa sistema para walang mawawalang pera. Dahil ang totoo, mas maraming pera ang maaari ninyong makuha kung alam ninyo ang tamang proseso at kung saan kayo pwede mag-apply. At yan ang ipapakita ko sa inyo ngayon, step by step, para sa mga taong tulad ninyo na nagtrabaho ng mahabang panahon at deserve ang tulong. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tunay na pension programs na available ngayong 2025. Una, mayroon tayong SSS Pension Reform Program na nagsimula na ngayong Setyembre 2025. Ito ay historic na programa dahil ito ang unang multi-year pension increase sa 68 taon ng SSS. Ang ibig sabihin nito, 3 taon na sunod-sunod na tataasan ang inyong monthly pension mula 2025 hanggang 2027. Halimbawa, kung kayo ay tumatanggap ngayon ng average pension na 4,723 piso bawat buwan, sa September 2025 ay tataas ito sa 5,415 piso. Pagdating naman ng 2026, tataas pa yan sa 5,956 na piso. At sa 2027, aabot na ng 6,548 piso ang inyong monthly pension. Yan ay isang increase na umabot sa 33% sa loob ng 3 taon, mga kaibigan. Ang ganda dito, automatic yan. Hindi na kayo mag-a-apply, hindi na kayo pupunta sa SSS office para sa adjustment na yan. Automatikong dadagdag sa inyong regular pension. Pero may mas malaking balita pa. Mayroon ding minimum pension increase na naganap ngayong December 1, 2025. Kung dati ang minimum pension ay 3,000 pesos lang, ngayon ay naging 4,000 pesos na. Ibig sabihin, kung kayo ay tumatanggap ng minimum pension at mayroon kayong at least 120 buwanang kontribusyon sa SSS, automatically na na-upgrade na ang inyong pensyon sa 4,000 piso simula Disyembre 2025. At huwag kalimutan, may additional 1,000 piso pa tayong natatanggap every month on top ng regular pension natin since 2017. Kaya kung 4,000 piso ang base pension ninyo plus 1,000 piso, nasa 5,000 piso na agad yan bawat buwan.
Tapos meron pa tayong 13th month pension na ibinibigay every December. Kung 5,000 piso ang regular monthly pension ninyo, makakakuha din kayo ng 5,000 piso na 13th month pension. Kaya ang total na natanggap ninyo para sa December ay 10,000 piso. Ang laki na rin ng tulong na yan, lalo na para sa Pasko at New Year. Ang importante rito ay naintindihan ninyo kung sino ang eligible sa SSS pension. Para makakuha kayo ng monthly pension, dapat mayroon kayong at least 100 at 20 monthly contributions sa SSS bago kayo mag-retire. Pwede kayong mag-retire ng regular retirement sa edad na 60 kung separated na kayo from employment or di na kayo self-employed. Pwede rin ang optional retirement sa edad 60 kahit employed pa kayo, pero dapat may 100 at 20 contributions na kayo. Ang early retirement naman ay available sa edad 55 kung may disability kayo. Kapag kayo ay nag-qualify para sa monthly pension, ang computation ay based sa formula na may 3 options at ibibigay sa inyo ang highest amount. Ang formula ay umiikot sa inyong average monthly salary credit at inyong credited years of service. Kaya mas maraming contributions at mas mataas na salary credit, mas mataas din ang inyong pension. Nga yung pag-uusap at Manchester, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens or ang SPISC mula sa DSWD. Ito ay iba sa SSS pension, mga kaibigan. Ang SPISC ay para sa mga indigent seniors, ibig sabihin, yung mga walang regular income, walang tulong mula sa pamilya, at mahirap talaga ang buhay. Ang current na buwanang stipend ng SPISC ay 1,000 piso per month na dinuoble na from 500 piso dahil sa Republic Act 11,916. Ngayong 2025, mayroon ng 4,085,066 na indigent seniors na covered ng program na ito at may allocated budget na 49.8 bilyon para sa kanila. Ang maganda dito, pwede na kayong tumanggap ng payout monthly, bi-monthly, o quarterly, hindi na every 6 months lang tulad ng dati. Ibig sabihin, mas frequent na kayo makakatanggap ng pera para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Para maging eligible sa SPISC, dapat kayong 60 taong gulang at pataas, may sakit o may kapansanan, at walang pensyon or permanent income source. Ang proseso ng pag-apply ay simple. Kailangan ninyong pumunta sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong barangay o municipality. Dalhin ninyo ang inyong OSCA ID at birth certificate o anumang document na nagpapatunay ng inyong edad. Mag-fill up kayo ng Social Pension Application Form at ire-recommend kayo ng OSCA sa Local Government Unit o LGU. Ang LGU naman ay mag-endorse sa DSWD Regional Office para kayo ay ma-validate at mapasama sa listahan ng mga beneficiaries. May validation process yan, mga kaibigan, kaya kailangan na tunay na indigent kayo at qualified sa criteria. Pero kapag na-approve na kayo, regular na kayong makakatanggap ng inyong 1,000 piso monthly stipend. Alam ko na may ilan sa inyo na nakakatanggap ng both SSS pension at DSWD social pension. At yan ay okay lang, mga kaibigan, basta kayo ay nag-qualify sa eligibility ng both programs. Ang SSS pension ay para sa mga nag-contribute sa sistema habang nagtrabaho kayo, samantalang ang DSWD social pension ay social assistance para sa mga indigent na seniors. Pero tandaan, kung kayo ay may SSS pension na o may ibang source of income, baka hindi kayo mag-qualify sa DSWD social pension dahil yun ay exclusively para sa mga indigent. Kaya importante na maintindihan ninyo kung saang program kayo belong at kung ano ang dapat ninyong i-apply. May isa pang benefit na hindi dapat ninyong kalimutan at yan ay ang Expanded Centenarians Act. Kung kayo ay umabot na sa edad na 80, 85, 70 at 75, makakakuha kayo ng one-time cash gift na 10,000 piso bawat milestone age na yan. At kapag umabot kayo ng 100 taong gulang, makakakuha kayo ng 100,000 pisong cash gift. Ang programa na ito ngayong 2025
ay nasa National Commission on Senior Citizens na or NCSC ang implementation, hindi na sa DSWD. May budget na 3 bilyon para dito at marami ng seniors ang nakatanggap na ng benefits na yan. Kaya kung kayo ay papalapit na sa milestone ages na yan, mag-coordinate na kayo sa NCSC or sa inyong local OSCA para ma-inform kayo kung paano makukuha ang cash gift. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common na pitfalls at tips para hindi kayo mawalan ng pera. Una, huwag kayong magtitiwala sa text messages, Facebook posts, o mga taong nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee para makakuha ng pensyon. Ang lahat ng legitimate na pension programs ng gobyerno ay libre ang application. Walang dapat bayaran na kahit ano para makatanggap ng benefits. Kung may humihingi sa inyo ng pera, yan ay scam at dapat ninyong i-report sa authorities. Pangalawa, i-update ninyo palagi ang inyong contact information at bank account details sa SSS. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng pensions nila on time dahil outdated ang kanilang records. Pumunta kayo sa nearest SSS branch o mag-log in sa My SSS portal online para i-update ang inyong information. Kung wala kayong UMID card enrolled as ATM, mag-apply na kayo ng Disbursement Account Enrollment Module o DAM para direct na makredit sa bank account ninyo ang pension. Pangatlo, huwag ninyong iskip ang annual validation or recertification. Minsan kasi, ay tumitigil ang pensyon dahil hindi na-renew ang documents o hindi nakapag-submit ng required papers on time. Kaya maging proactive kayo. Kung may natatanggap kayong notice mula sa SSS or DSWD na kailangan ninyong mag-submit ng documents, gawin ninyo agad para hindi ma-delay or masuspend ang inyong benefits. Pang-apat, kung kayo ay may dependents na mga anak na hindi pa 21 taong gulang or may disability, mag-apply kayo ng dependents pension. Ang bawat qualified dependent ay makakakuha ng additional 10% ng inyong monthly pension o 250 piso, whichever is higher, hanggang maximum na 5 ang mga dependents. Ang benefits na yan ay madalas na nakakalimutan ng mga pensioners, pero yan ay malaking tulong din sa budget ninyo. And pang-5, kayo ay hindi pa nakakumpleto ng 120 buwang kontribusyon sa SSS at papalapit na kayong mag-60 taong gulang, pwede pa kayong mag-contribute as voluntary member para makumpleto ang 120 buwan at makakwalify sa monthly pension. Mas maigi yan kaysa tumanggap ng lump sum benefit lang na one-time payment dahil ang monthly pension ay lifetime benefit. Habang buhay kayong makakatanggap bawat buwan, plus may 13th month pension pa, plus may dependents pension kung eligible. Kaya kung kakayanin ninyong mag-contribute pa, gawin ninyo dahil mas sulit sa long run. May mga tanong din ako na natatanggap tungkol sa tax implications ng pensyon. Ang magandang balita, mga kaibigan, ay tax-exempt ang SSS pensions. Ibig sabihin, walang withholding tax sa pension ninyo. Ang buong amount na 4,000 piso, 5,000 piso, o kahit 10,000 piso man ang inyong pensyon, yan ay full amount na inyong natatanggap. Walang kaltas. Pareho rin sa DSWD Social Pension, walang tax yan dahil social assistance yan ng gobyerno. Kaya ang mga natatanggap ninyong pera ay pwede ninyong gamitin in full para sa inyong pangangailangan. Pag-usapan din natin ang payout schedules para alam ninyo kung kailan kayo makakatanggap ng pera. Ang SSS pension ay released monthly based sa inyong date of contingency. Kung ang inyong retirement date ay sa 1st to 15th day of the month, kayo ay nasa first batch ng payout na usually ay na-credit sa November 29 or last week of the month. Kung naman ang date ninyo ay ika-16 hanggang katapusan ng buwan, kayo ay ikalawang batch na usually naman ay maaga ng susunod na buwan sa unang linggo. Halimbawa, para sa Disyembre 2025 pensyon, ang unang batch ay na-release na sa Nobyembre 29, 2024 at ang second batch ay around December 4 or 5. Kaya i-check ninyo ang inyong ATM or bank account sa mga dates na yan.
Ang DSWD social pension naman ay pwedeng monthly, bi-monthly, or quarterly, depending sa feasibility ng releasing sa inyong area. Ang DSWD Regional Office ay mag-coordinate sa inyong OSCA or local government para i-announce ang payout schedule. Kaya importante na kayo ay updated sa announcements ng inyong barangay or municipality. Minsan kasi ang payout ay may specific venue at schedule at kung hindi kayo dadalo, pwedeng ma-delay ang inyong benefits. Kaya maging vigilant at huwag palampasin ang payout schedules. Gusto ko ring i-share sa inyo ang mga insider tips kung paano mas magiging smooth ang inyong transactions sa SSS at DSWD offices. Una, kung pupunta kayo sa SSS branch, pumunta kayo ng maaga, mga alas 7:30 or alas 8 ng umaga, para hindi na kayo makikipag-agawan ng queue number. Maraming tao lalo na sa payday periods, kaya mas maaga, mas mabuti. Pangalawa, magdala kayo ng complete documents na required. Kung hindi sigurado, i-check ninyo muna sa SSS website o tumawag sa hotline para malaman ninyo exactly kung anong documents ang kailangan. Mas mabilis ang proseso kung kumpleto ang papers ninyo. Pangatlo, kung may MySSS account kayo online, gamitin ninyo yan. Maraming transactions ang pwede ninyong gawin online na hindi na kailangan pumunta sa branch tulad ng pag-check ng contribution records, pag-update ng contact info, at pag-file ng loan applications. Para naman sa DSWD, coordinate kayo lagi sa inyong OSCA head or sa barangay captain. Sila ang frontline partners ng DSWD sa community level, kaya sila ang may latest updates tungkol sa social pension releases at validation schedules. Kung may changes sa inyong address o contact number, i-report ninyo agad sa OSCA para hindi kayo maiwanan sa listahan. At kung may kakilala kayong senior citizen na hindi pa naka-enroll sa social pension pero eligible naman, tulungan ninyo silang mag-apply. Maraming indigent seniors ang hindi aware sa program na ito, kaya ang community support ay napakahalaga. Gusto ko ring i-address ang isang malaking issue na naririnig ko mula sa mga seniors, at yan ay ang delisting o pagtanggal sa listahan ng beneficiaries. Ang nangyayari kasi, minsan ay may validation na ginagawa ang SSS or DSWD para tignan kung yung pensioners ay buhay pa at qualified pa rin. Kung hindi kayo makita during validation or hindi kayo nakapag-submit ng required documents, pwede kayong ma-delist temporarily or permanently. Kaya importante na kayo ay accessible at responsive sa mga notices. Kung may natanggap kayong sulat or text message na may validation, attend ninyo agad. Huwag ninyong i-ignore dahil yan ay basis ng continuation ng inyong benefits. May mga cases din na ang pension ay nabawasan or may clawback dahil may overpayment na naganap. Halimbawa, kung may error sa computation at sobra ang nabigay sa inyo, pwedeng bawiin yan ng SSS through deduction sa susunod ninyong pension. O kung nag-declare kayong may dependent pero hindi na pala qualified yung dependent, pwedeng tanggalin ang dependent's pension at may bayad kayong babayaran para sa overpaid amount. Kaya importante na honest at accurate kayo sa declarations ninyo para walang problema sa future. Ngayon, para sa mga seniors na may combination ng benefits, halimbawa ay may SSS pension kayo at may DSWD social pension din, or may SSS pension kayo plus dependents pension, tsaka may centenarian benefits pa, ang strategy na dapat ninyong gawin ay mag-budget ng maayos. Gumawa kayo ng simple budget plan. I-list ninyo lahat ng inyong income sources at kung magkano ang total. Tapos i-list ninyo rin ang inyong regular expenses tulad ng pagkain, gamot, utilities, at iba pa. Kung may sobra, i-save ninyo yan para sa emergency fund. Ang magandang target ay may emergency fund na good for 3 hanggang 6 na buwan ng expenses ninyo. Dahil kung may biglang medical emergency or kung may delay sa pension, may pangtustos pa rin kayo. Ang isa pang strategy ay ang proper timing ng pag-withdraw ng pera. Kung direct deposit kayo sa bank account, huwag ninyong i-withdraw lahat ng pera in one go. Kumuha lang kayo ng kailangan ninyo for the week or for the specific expense. Iwanan ninyo sa bank ang remaining amount para safe. Dahil kung cash lahat ng hawak ninyo, mas mataas ang risk na mawala o manakaw.
At kung may ATM card kayo, huwag ninyong i-share ang PIN sa kahit sino, kahit sa pamilya. Yan ay inyong personal security, kaya kayo lang ang dapat makakaalam. Para sa mga seniors na may sakit or may regular na medication, gamitin ninyo ang senior citizen discount ninyo sa pagbili ng gamot. May 20% discount kayo sa lahat ng prescription medicines at exempt pa sa VAT. Yan ay malaking tipid na, mga kaibigan. At kung kayo ay nag-qualify sa PhilHealth, gamitin din ninyo yan para sa hospitalization at medical services. Ang PhilHealth ay pwedeng mag-cover ng significant portion ng medical expenses ninyo, kaya huwag sayangin ang benefits na yan. Gusto ko ring banggitin na may mga non-government organizations or NGOs at private institutions na nag-aalok din ng additional assistance sa seniors. May mga feeding programs, medical missions, livelihood programs, at iba pang community-based initiatives. I-check ninyo sa inyong local community kung may available na ganyang programs. Minsan, ang LGU mismo ay may additional assistance para sa senior citizens on top ng national government benefits. Kaya mag-inquire kayo sa municipal o city hall kung ano ang available. Sa pagtatapos ng video na ito, mga minamahal kong kababayan, gusto kong linawin ulit na ang 12,500 piso monthly social pension na inyong nabasa o narinig ay hindi totoo. Walang ganoong programa ngayong Disyembre 7, 2025. Ang totoo ay may SSS, Pension Reform Program, na nag-increase ng pension starting September 2025, may minimum pension increase na naging 4,000 piso mula 3,000 piso. Effective December 1, 2025, may DSWD social pension na 1,000 piso kada buwan para sa indigent seniors at may centenarian benefits na 10,000 piso kada milestone age at 100,000 piso para sa centenarians. Yan ang mga totoong programs na pwede ninyong asahan at i-avail. Ang total benefits na matatanggap ninyo ay depende sa inyong eligibility at sa kung gaano karami ang programs na qualified kayo. Kung mayroon kayong SSS pension na minimum 4,000 piso plus 1,000 piso additional benefit, yan ay 5,000 piso na monthly. Plus 13th month pension na 5,000 piso din every December. Kung may dependent kayo, may additional 200 at 50 piso to 500 piso. Or more pa depende sa number of dependents. At kung kayo ay umabot na sa milestone ages, may cash gifts pa kayong 10,000 piso or 100,000 piso. Yan ang realistic na expectations na dapat ninyong malaman. Kaya mga kaibigan, huwag kayong magpapaniwala sa fake news. Always verify sa official sources tulad ng SSS website, DSWD website, or sa inyong local SSS at DSWD offices. Kung may nag-send sa inyo ng message o post na promising high amounts ng pension na hindi realistic, i-report ninyo yan as scam. Protektahan ninyo ang inyong sarili at ang inyong kapwa seniors mula sa mga manloloko. Salamat sa inyong panunood hanggang dito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors din para sila ay ma-inform ng tama. At kung mayroon kayong tanong o kailangan ninyo ng clarification, mag-comment kayo sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. Huwag kayong mahiya na magtanong dahil ang purpose natin dito ay matulungan ang isa't isa. Ingat kayo palagi mga kaibigan. Hanggang sa susunod na video, mabuhay tayong lahat.